Hi, good evening everyone. This is Ronald Lanractin, uh, your commission. By the way, kung bago ka sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe. Uh, Ngayon, may bagong topic tayo tungkol kay BP Sara. Tungkol doon sa isang UST MA student na nagngangalang ni si Ford Vince alias Nicky Baldivina III. Siya yung isang multimedia editor and digital content producer at Press One PH. Nagsilbi din siyang CBCP monitor. He also contribute as a writer. Nakuha ko to sa aking pagsasaliksik at panonood kay Attorney Claire. Kung gusto yung mapakinggan, eto, pakinggan natin ang video ni Attorney Claire. Pakinggan natin. Pahiram muna Attorney Claire ng isang ating kandidato ng China. Okay, basahin natin ito mga ka-clear. Okay? Isang UST MA student, ipinakita rito, na-discover yung Chinese link influence operations na sumusuporta kay BP Sara. Okay? Unang-una, sino pa ito? Si Niceforo Baldivina III. Okay? Na siyang gumawa at nag-aral nitong ating topic today. Okay, isa siyang UST Masters in Journalism student and multimedia editor of Press1.ph. Okay, sige, puntahan natin kung sino siya. Niceforo Vince Nico A. Baldivina III. Yan. Multimedia editor and digital content producer of Press1.ph. Nagsilbi rin siyang features editor for CBCP News. Siya ay nag-contribute as writer, editor, and videographer for the production department of Areopagus Communications. Okay, nire-represent niya ang Press1.ph in numerous journalistic partnerships and coalition both locally and internationally. Ayan, narinig nyo kay Attorney Claire. Tayo mga kakamping, hindi tayo basta-basta nagbibigay ng detalye na mali ng fake news, di ba? Hindi katulad ng mga DDS na nagpapalaganap ng maling impormasyon. Tayo dapat lagi may resibo. Yun ang tinuro sa atin ni BP Len noon, di ba? Ngayon, bakit ko na-topic tong ganitong kwento? Kasi di ba, halatang-halata naman natin simula nung sa tatay niya pa lang. Lahat ng pabor ay binibigay sa China. Noon pa man ng pagkaupo niya sa pwesto bilang presidente. Nagdagsaan ng Chinese dito sa atin. 'Di ba may mga nananampal pa nga na mga Chinese doon sa Parañaque, sa Tambo. Nakita ko 'yon ng dalawang mata ko. At ang nagwawala, sinasabi nila na hindi daw sila pwedeng arestuhin dahil si Duterte ang presidente sa salitang Chinese. Ngayon, dito lumalabas na ang parang nagpapatakbo sa kanila para maging presidente, para lahat bumabor sa China ay ang Chinese government. Kita nyo ba? Nung panahon ni Duterte, lahat, pati yung pinag-aagawang West Philippine Sea, imbis niya ipagtanggol yon, 'di ba? Lahat kesyo tinatakot pa tayo, baka daw girahin tayo,
Bagirahin daw tayong China, hindi natin kaya. Di ba? Kaya lalo lumakas ang loob ng China na bulihin tayo. Ngayon, ang mali lang ni BP Sara, kasi ginarapal niya eh. Ginarapal nila, gusto nila kagad mali si BBM. Gusto niya kagad maging presidente. Para bumalik na naman yung mga dating tao ni Duterte na mga nagwawalang hiya sa gobyerno, makaupo ulit at mangurakot. Yun lang naman yun eh. Ang mali lang nila, ginarapal kagad nila, gusto nilang makaupo kagad si BP Sara. Ayan, sila ngayon ang naglalaban. Alam naman natin, yung mga dating unity team, lahat yan, puro alam nating ano yan, sa gobyerno, mga gusto lahat mamuno. Kaya nga may mga sinasabing hindi unity team yan eh, unity thieves. Buti na lang, nagpapasalamat din tayo na hindi si BP Leni ang umupo dahil malaking problema talaga kung si BP Leni ang maraming problema nga harapin. Bukod dun sa binaon tayo sa utang ni Digong, ayan pa, siyempre, nanalong BP si Sara Duterte. Gusto niya umupo kagad para lahat ng tao ni Duterte noon makabalik sa pwesto sa Malacanang. Alam mo naman ang iyayabang ng mga yan kung magmura, di ba, nung panahon nila. Hanggang ngayon nga, ganun pa rin eh. Ako naniniwala ako, nagpanalo kay Duterte noon, kay Digonyo, ay yung Chinese. Nagpalaganap sila ng mga trolls, yung mga DDS vlogger, posibleng walang bayad yan, para magpalaganap ng fake news. Di ba? Lahat yan, puro Chinese influence yan. Mga naniniwala kung pera ng Chinese ang kumilos dyan. Kaya, etong usaping ito, napaka-importante nito malaman ng sambayan ng Pilipino. Kasi yung iba na nabubudol pa, talagang die hard eh. Kasi nga, ang pinanonood lagi, mga vlogger na fake news vlogger, yung mga DDS na nagpapalaganap ng fake news, lalo na dun sa mga nasa abroad, ang tanging libangan na YouTube, tanging libangan nakukuha nilang mga news hindi sa mainstream media, kundi sa mga karamihan doon. DDS vlog, ang daming naloko, nagsiuwian dito, nagsisi. Kaya nga dapat magtulong-tulong tayong labanan to mga ganitong maling impormasyon. Ibalik natin yung estado ng tama. Kasi mamanahin to ng ating mga anak, mga apo, mga susunod na generation. Pag hindi nahinto to. Kasi naman, ang Pilipino, madaling nababayaran eh. Madaling nasisilaw sa pera. Lalo na parting Mindanao, ang dami dyan. Kaya karamihan ng mga DDS vlogger, di ba, karamihan taga Mindanao. Kasi nga, sa kahirapan eh. Yung mga, saan ba nagkakadayaan lagi pagbutuhan? Nasa Mindanao. Kaya, kasi nga, konti ang konti mga, mas marami ang mga nasa class C at D na nasa Mindanao, mga liblib na lugar.
Yan, diyan sila na maraming naloloko. Nabigyan lang ng konting ayuda. Siyempre, tayo mga Pilipino, pag nabigyan mo, tinatanaw natin ng utang na loob yan eh. Hindi nila alam na yung binibigay sa kanila ay ginagaling din sa pera ng gobyerno. Hindi naman sa pera nila talaga. Siyempre, ikaw tatanawin mo utang na loob yun, ayun nangyayari. Damay tayo. Ay ang katwiran ng iba. Yun ang ano nila eh. Yun ang pangangailangan nila eh. Hindi daw mabibigay natin. Kaya pag nabigyan ng kaunti ng politiko, sinasamba ang politiko kahit galing sa korupsyon. Pero kung may aral ng malawak ang pag-isip ng tao, may aral ng mga bata, hindi alam nila tama't mali. Kaya nga, kita mo yung mga batang nasa mga university, mga talagang matatalino, sila yung hindi bumoboto sa ganyang mga politiko. Sila ang lumalaban. Pero ng panahon ni Duterte, nire-red tag yan. 'Di ba? Nire-red tag sila. Kasi nga, sasabihin makakaliwa. Wala tayong ng panahon ni Duterte, talagang mas masolve pa doon sa diktadoryang Marcos. Talagang lahat ng tao niya, talagang halantarang gumagarapal kahit nasa harap ng media. Nagmumura, 'di ba? Doon sila sumisikat. Akala naman ng iba, tama yun. Masarap mamuhay ng tahimik at matiwasay na nabibili mo lahat ng gusto mo, ng pamilya mo, pero dapat sa tamang paraan. At magtrabaho ka para mabuhay mo pamilya mo. Pero habang may mga politikong katulad nila na nasa tuktok, sabi nga tatsulok, wala, hindi tayo uunlad sa bayang to. Ay dapat maging mapanuri tayo sa pagboto sa darating na eleksyon. Hanggang dito lang. Sa susunod, may bagong tayong topic. Sundan nyo na lang ako. Maraming salamat.